Yan yung ating ordinansa para sa sanctioning ng modernization and professionalization ng PUD. Ng ating PUD. So maski po approve na sa konseho to, marami pa rin process, no? So medyo matatagalan pa po yung ating yung proseso nito, yung pagpapamodernize ng ating PUD. Tama yan. At bukod dito, may ginanap ng unang-una, recently, may ginanap na 2 public consultation sa isang public hearing. Pero before that, earlier than that, may mga ginanap na ring public hearing patungkol dito sa usapin na to. At narinig na ng City Council yung both sides ng mga comments ng ating mamamayan. At hanggang sa ito, finally kahapon ay naaprobahan na itong sanctioning the modernization and professionalization ng PUD. Kagawad, may tanong lang ako. Ano po bang kaibahan nung consultation tsaka yung public hearing? Okay. Yung consultation, actually yung consultation, kahit nga after na nitong inaprobahan namin to, we will still go around sa mga barangay. Kasi hindi pa naman ito ibig sabihin na final na. Like what happened before in 2003, nag-approve din ng ganito, pero alam naman nating lahat na hindi natuloy. So, tuloy-tuloy pa rin yung pagkonsulta natin sa mga mamayan natin, na alam natin kung ano yung problema, at yung iba naman may mahuhusay din na suggestion. So, tinatanggap lahat yan. Ang kaibahan ng consultation at public hearing, yung public hearing kasi talagang under the law, required siya talaga. May mga ginagawa ang konseho na hindi siya po pwedeng maging legally legal na action ng konseho kung hindi siya dumaan doon sa proseso na yon na tinatawag na public hearing. Basically, ito yung mga tungkol sa halimbawang mag-create ka ng ordinansa na patungkol sa taxes, yung may magtataas ng bayarin, yung ating sa pag-apply ng tax, yung real property, hindi pwedeng ipatupad yan ng walang public hearing. O kaya halimbawang yung ordinansa ay magkakaroon ng penalty, halimbawa kung sino yung lumabag doon ay posibleng makulong o pagbayarin. Ayan, mahalaga yan na nagkakaroon ng public hearing. Or dito sa case ng PUD, yung matatransfer yung location. Halimbawa may isang opisina kayo na government office, tapos gusto nyong ilipat sa ibang lugar, hindi siya pwedeng kara-karaka, ililipat mo kaagad yon. So kinakailangan ayon sa batas magkakaroon siya ng public hearing. So yung public hearing, ibig sabihin requirement siya ng batas sa ating local government code. Yung consultation, ito yung kadalasan nagiging mga preliminaries bago kami nagpa-public hearing o bago isinusulong yung isang proposed ordinance, bago isusulong yan. Yung committee ba, kung sino yung chairman ng committee, gusto niya na rin marinig kung ano ba yung ano bang masasabi ng ating mga kalunsod patungkol doon sa kanyang nais isulong na ordinansa. So, ibig sabihin, parang ano lang to nakikipag-usap lamang yung nakikipag-usap yung chairman ng committee sa mga mamayan para pinupulsuhan niya kung ano ba yung kanilang masasabi. So, ibig niyo bang sabihin, Kagawad, yung consultation diyan magkakaroon ng mga questioning ng mga tao, kung meron silang kung ano mga gusto lang iparating. Pag public hearing, allow din ba silang mag-question pag yan sa public hearing na? Tama yan. Actually halos pareho siyang halos pareho yung nagiging proseso na kaya lang usually ang makikita mo na diyan yung distinct na kaibahan. Doon sa consultation, medyo informal siya. Hindi kailangan na yung committee chairman may hawak na yung gavel na ipinupukpok na gano'n, at pag sinabi niyang out of order ka, gano'n. Pag sinabi niyang the hearing is now we now come to order, yung mga gano'n, yung mga formalities, hindi kailangan sa public consultation yan. In fact, the mayor, siya ang isa sa expert yan sa public consultation. Pag nag-ikot si mayor sa mga barangay or nagpunta sa mga burol, sa patay, it is in fact by way public consultation na tinatanong niya na yung mga mamayan, kamusta ba? Ano ba yung nangyayari dyan sa inyo?
meron ba kayong nais iparating sa pamahalaan o merong isinusulong ngayon na isang proposal na ganito yung gagawin, anong masasabi nyo patungkol dito? Yun, hindi kailangang formal yung setting sa consultation. Kahit nakatayo lang o nag-merienda, kumukonsulta ka sa iyong constituency. In fact, itong radio program is one part ng public consultation. Halimbawa, mamaya may mga sasabihin ako ng mga nakasalang sa first reading, pinarating ko na through sa mga constituent natin through radio, kinukonsulta na natin sila at pwede silang tumawag diyan sa telephone number natin sa station at iparating nila on the spot kung ano yung kanilang masasabi. So part na yan ng public consultation. So maraming format ang public consultation, whereas yung public hearing merong definite na formal na setup. Okay. Okay. So maliwanag po 'yon, kagawad. Okay, so bali po, approve ng konseho na yung ating ordinance na yan, 2009-0-25. Na-approve na yan kahapon, ordinance number 2009-025. So, tatandaan natin to kasi baka part na ng history ng Olongapo itong ordinance na to dahil ito yung mag-i-initiate na ng public o private sector participation para sa modernization and professionalization ng ating kuryente. Hopefully, yung mga complaints, mahaba yung pila sa bayaran, mali-mali yung billing, may mga claims pa na mga sindikato raw sa PUD, sa mga empleyado. Ganon kasi yung mga labas sa public hearing may eradicate ito at mas magiging efficient at modern ang ating kuryente dito sa lungsod ng Olongapo. So yun yung unang-unang tinalakay kahapon. Okay.